everyone! Again, ito naman po ang inyong kusinera. Magluluto naman tayo sa araw na ito na pritong isda na lagyan natin ng mga gulay-gulay. Ang una nating gagawin, nagpainit na tayo ng mantika. Ayan, mag-deep fry tayo ng ating isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda itong binili na amo. Nalinisan na yan at nalagyan na ng asin at saka paminta. Yan, pinirito natin siya sa deep fry. Yan, sabay-sabay na natin iprito. Prito lang natin hanggang mag-brown gaya ng pagprito natin sa ating mga isda sa Pilipinas. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, pag ganito na ang ating isda, tanggalin na natin. Kasi deep fry naman yan, hindi na kailangan ibaliktad. Be careful lang kasi masyadong mainit at kulong-kulo ang ating oil. Ayan, yun, medyo malaki kaya nahirapan akong sungkitin sa ating tong. Tanggalin lang natin, ilagay natin siya sa ating kitchen paper para matanggal yung kanyang excess oil. Then same process, lutuin natin yung mga natitira pang isda. Dito sa aking amo is minsanan lang nag-isda. Ayan, kaya pag may isda sila, nagtatabi ako para sa amin naman. Ayan yung ulo. Yan, ilagay na natin ang laking ulo, parang pinanha. Pagkatapos nating naprito ang ating isda, iset aside na natin at dito sa ating kawali, maglagay tayo ng mantika at igisa natin ang onion hanggang mag-translucent. Then ang ating onion and ginger. Atin lang yan, isutay-sutay, sutay-sutay, mekus-mekus. Ito ang mga klaseng ulam na namimiss ng mga OFW. Ang isda, lalo na sa mga among masungit or maarte, ayaw nilang mag-isda sa bahay dahil nangangamoy daw. Kaya paminsan-minsan lang tayo nakakaisda. Lalo na yung tuyo, pag nagluto ng tuyo, sa labas namin niluluto. Then after that, ilagay natin ang ating namumula-mulang kamatis. Ayan, gisa-gisa lang natin, mekus-mekus. Tansya-tansya lang yan. Then ilagay natin ang ating sitaw or latoy sa Ilonggo. Pag nagluluto ako dito ng gulay or ulam is talagang maramihan dahil marami kaming kakain. 7 ba naman ang aking mga alagang OFW. Yan, atin lang isimmer ang ating sitaw at medyo mag-half cook. Then atin ihalo-haluin naman. Then maglagay tayo ng kunting hot water sa tamang tansya lang. Tansya-tansya lang dahil mamaya medyo mag-reduce pa yan. Sa hindi pa nakasubscribe sa Rim Marvin Cooking Lifestyle,
just click the subscribe button and notification bell para ma-notify sa mga uploaded video. Then naglagay tayo ng paminta, asin, at saka ang ating chicken cubes or chicken broth pwedeng gumamit. Dito aking ginagamit palaging cubes. Naglagay din ako ng MSG. Tapos aton lang halu-haluin para mag-separate ang kanyang lasa or mag-well combine ang lasa at manunuot sa ating gulay. Then atin lang i-simmer sandali. Ayan, then atin na namang buksan at ating mekus-mekus. Then, naglagay na naman tayo ng ating magic oil, ang sesame oil. Pampasarap ng ating ulam. At sa puntong ito, nilagay na natin ang ating piniritong isda. Ayan, ang ulo niya is ang laki-laki. Di ko kasi alam kung anong klaseng isda ito. Basta binili ni Amo, sabi niya, this is yours. Hindi naman ito tilapia, hindi naman ito bangus. Aywan ko, para pa siyang marami pa siyang ngipin-ngipin yung ulo niya, ang lalaki pa ng ngipin. Pagkatapos nating ilagay ang ating piniritong isda, ilagay naman natin itong ating green leaves. Romaine lettuce na naman ang ating ginamit at saka ang ating repolyo. Ayan, masustansyang pagkain na naman ang ating kakainin with white rice. Ang Pinoy talaga is white rice or rice is life. Pag walang rice, parang hindi na bubuhay ang mga Pinoy. Sanay na kumain ng kanin. Ayan, medyo ilulubog natin ang ating mga gulay para medyo malanta-lanta lang at saka pwede na nating i-serve. Medyo crunchy pa ang ating gulay na i-serve. O, diba? May pagkain na naman tayo. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. Sa puntong ito is tinikman natin ang ating sabaw kung okay na ang lasa. Dahil ang ating pagtimpla is sa tamang isip lang or tamang sukat-sukat lang. Ayan. Sa puntong ito is tapos nang lutuin at pwede nang iserve ang ating ulam. Maraming salamat sa ulitin. Again, thanks for watching. Bye-bye. Bon appetit. God bless and be safe.